So yan, welcome sa Bentech, no. Ah, so ito meron lang akong i-share na sa inyo, no, about sa printing. So dati kasi usually ginagamit natin mga 2010 ganyan, no, 11 or medyo earlier pa, dark transfer tsaka light transfer. So ngayon, nagbabago yung panahon, nagkakaroon ng bagong technology. Yan, tulad ng DTF. Yan, DTF. So pag DTF, hindi na natin kailangan ng cutter platter, no? Parang nabawasan yung trabaho ng cutter platter. So ngayon, sa nakikita ko, ang cutter platter para sa ano na lang, sa sticker. Kasi ang laki talaga ng tipid ng DTF, no? Sa trabaho. Kasi hindi mo na siya kailangan i-cut. Tapos, ang hirap din yung magbakbak, no? Lalo na kung maliliit na na details, maliliit na letra. Ayan, tulad niyan, mga ganyan kaliit, no? Sa DTF, kahit mas medyo manipis pa, kayang i-print, no? Pagka kinatter-platter natin yan, minsan sa pagbakbak pa lang yan, may mga nasasayang na tayo dyan na binil. Ganun din sa DTF. So hindi naman laging perfect pag nag-cut tayo, kaya usually naglalagay tayo ng offset na white dyan, o kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na na bleeding, no. Medyo ina-adjust natin yung kulay, tas yung cut lines nakapasok para hindi masyadong halata. Whereas sa DTF, talagang as is, kung ano yung nasa computer, yun yung ipiprint niya. Kaya ayun, kumbaga kung hindi tayo susunod sa pagbabago, unti-unti din may iwan yung yung services natin. Kung halimbawa, kung nagre-render ka ng ganitong services, kung ma-stack up ka sa isang technology, may iwan ka. So kailangan mag-innovate pa tayo, no? Yan. Hindi lang sa ating hindi lang sa equipment, pati sa nalalaman natin. Matuto tayong kasi panahon na ng AI, no. Halos parang nababawasan yung interaction mo sa computer, no. Kumbaga fast moving na, no. Pero mas maganda kasi kung matututo kang mag-layout, matututo kang mag-adjust. So pwede kang makagawa ng project na na mo lang siya, tag dito, na sigurado ka na sa'yo yung artwork at walang magki-claim, no? Yan. Tsaka kung habang gumaganda yung skills mo, syempre tataas din yung value ng trabaho mo. Yan. Kumbaga, babayaran ka dun sa nalalaman mo. Tsaka kahit wala ka ng shop, no, kung halimbawa mag-abroad ka o mamasukan ka sa ibang malalaking kumpanya, kumbaga alam mo na yung worth mo para sa sarili mo. Hindi na barya-barya. Ayan. So hindi hindi ako successful na tao na kasing iba papakitaan ng mga na-achieve. Ako, para sa akin kasi hindi yun yung tunay na success. Yung mga papakitaan ng mga bagay na yung mga limpak-limpak na pera, magandang sasakyan, magandang bahay. So, ako, ang payo ko lang sa mga subscriber ko, mag-aral po kayo. Kasi diyan magiging yung pundasyon ng nyo, kung ano man yan, kung yan tulad niyan printing, mas lalaki yung pundasyon nyo, mas titibay kung mag-aaral kayo. Yan, hindi lang naman sa school yung pag-aaral, no. Kahit itong sa YouTube, makikita nyo naman yan, may mga bagay kayong matututunan na wala sa hindi nyo na pag-aralan sa school. Yan. Tingin ko mas magiging matatag yung business ninyo pag maalam kayo. Kasi kung sanay kayo sa mga nag-aabang kayo ng template, kasi syempre trending yan, gusto nyo pumaldo agad. Pero kung ako sa inyo, kung magiging sanay na sanay kayo sa pagle-layout,
makakakuha kayo ng customer na talagang sa inyo na magpapagawa dahil alam nila yung quality ng trabaho ninyo. Yan. Hindi lang basta fast moving, ano, halimbawa, mag na 3D yan, fast moving. Dahil may template ka, ang daming ano, ang dami kang order, no? Pero kung magiging mahusay ka, ikaw pa hahanapin talaga. Yun lang yung payo ko. So hanggang sa muli mga ka-printing, no, hindi ko pat na ano to, no. Kasi medyo matrabaho din magbaklas ng ano ng printer. Madami tayong babaklasin. Nandun yung T60 ko. Ito yung L805, no. Pag may time ako, kukuhanan ko ng parts yung T60. Ayan, maraming salamat.